Kahit takot, ngumiti pa rin si Janju at nagpahayag ng mga matatamis na salita, lahat ay mahilig sa kagandahan. Ako ay maganda, nagtanong si Shonlan, oo. Agad na sumagot si Janju, iniisip sa kanyang puso, anong ibig sabihin nito? May nasabi na naman ba akong mali? Bahagyang ipinikit ni Shaolan ang kanyang mga mata at mahinahon na sinabing, ang iba ay ipinagmamalaki ang aking mga kasanayan o na ako ang pinakamahusay sa nakaraan at kasalukuyan. Ikaw ang unang lalaking nang ahas na sabihin iyon sa harap ko. Saglit na natigilan si Janju. Pagkatapos ay tinanong ni Janju, ang dahilan. Kailangan ba akong patayin ni Sun Shan? Sa totoo lang, wala kaming alitan o sama ng loob. Nagalit na tumitig si Shanlan, ginawa mo akong stay-at-home mother. Ngunit gusto mong iligtas ko ang buhay mo. Labis na pinawisan si Janju at ipinaliwanag na, ang paghula na iyon ay nagpapahiwatig na ganoon nga. Sinasabi ko lang ang totoo. Ang paraan upang baguhin ang kapalaran, bagaman napakamahal, ay hindi imposible. Hanggat tinutulungan ako ni Zhongzhan, maaaring mabago ang orihinal na kapalaran. Diretsahan itong sinabi ni Shonlan, ang pagpatay sa iyo ay maaari ding magbago ng kapalaran. Umiyak si Janju at nagmakaawa, hindi mo ba ako kayang patayin? Kung hindi, ako mismo ang bibili ng aking buhay. Malamig na sinabi ni Shanlan, ang lahat ng bagay sa mundong ito ay nasa abot kamay ko. Ano sa tingin mo ang magagawa mo upang mapakilos ako? Alam na nahuli na ang isda, ngumiti si Janju at sinabing, kaya kong gamutin ang nakatagong. Sakit ni Zhongxiang, hindi ko alam kung makakabili iyon ng buhay. Malaki ang iminulat ni Shanlan sa gulat at tiningnan si Janju. Isang bagzo ng enerhiya ng demonyo ang kumalat sa lahat ng dako, patungo kay Janju. Mayabang na tumayo si Shonlan at tinanong, paano mo nalaman ang tungkol sa aking nakatagong sakit? Napakabuti, mukhang may isa pang dahilan kung bakit hindi ko talaga pwedeng patayin ka. Nagpanik si Janju at sinabing, Sandali, ito ba ang paraan upang malutas ang problema? Kayang gamutin ng hamak na ito ang sakit ni Zhangs. At walang pakialam si Zhongxiang. Walang pakialam na tanong ni Shanlan, bakit? Dali-daling sinabi ni Janju, sa 36 na araw, may isang uri ng heavenly medicine, Leiwang Jinwin, na kayang gamutin ang sakit ni Zhangs. Gayunpaman, kailangan kong pumunta sa Shashia Palace. Nang marinig ito, unti-unting naglaho ang demonic energy sa paligid ni Shonlan. Narinig kong binanggit ni Jiano na kaya mong utusan ang sinaunang Shanga. Bukod sa iyo, wala pa akong narinig na pangalawang tao. Maaari kayang napakalaki rin ng iyong reputasyon sa Shishia Palace. Mapait na ngumiti si Janju at sinabing, dakilang reputasyon. Haha, kung ang aking pagiging kilala ay sikat, mas magaling iyon. Ano ang ginawa mo? May pinalitan ka o nakalimutan mo? Ano ito? Nakahanap ka ba ng isa pang Nyangzi sa Shao Palace, ha? Medyo nagulat si Janju at kinailangan niyang sabihin, kung ganoon nga, magaling iyon. Ang mga diyosa sa Shao Palace ay lahat ay may walang kapantay na kagandahan. Bagaman kaya kung anyayahan si Shan Shinhi Shao, ang Lay Overlord ay may ilang hindi pagkakaunawaan sa akin. Kaya, kailangan kong pumunta sa Shao Palace ng mag-isa. Malamig na tanong ni Shanlan, hindi pagkakaunawaan. Babae ba ang Lay Overlord na ito? Naguguluhang tanong ni Janju, pero ano ang kinalaman kung lalaki o babae ang Lay Overlord na ito? Mahalaga ba iyon? Talagang hindi mahalaga, ngunit hindi ako ganoon kamanhid upang hayaan kang pumunta sa Shashia Palace. Sino ang nakakaalam kung makakabalik ka pa o hindi? Walang iniisip na sinabi ni Janju, sige, ibibigay ko ang dalawang ito sa iyo. Kalmadong sinabi ni Shanlan, isang maliit na unggoy na nakilala lang ng isang araw sa isang spirit beast. Seryoso at seryoso ang mukha ni Janjes habang sinasabing, ako, si Jiang Meren, ay tiyak na hindi ang uri ng tao na nag-iiwan ng mga disipulo at kaibigan upang tumakas ng mag-isa. Labis na nag-ingat na tanong ni Shanlan, nagbibiro ba ang maliit na monghe? Ang monghe ay hindi nagsisinungaling. Kung niloloko mo ako, maririnig mo ang iniisip ko sa aking puso. Nagmakaawa si Jiangju kay Kuo na may luha sa kanyang mga mata. Nauutaw si Kuo at hindi makapagsalita ng isang salita. Ito, nagsisinungaling na naman siya. Huwag mo akong kainin. Hindi ako masarap. Sabi ni Kuo ang totoo na may luha na umaagos sa kanyang mukha.
Sa sandaling ito, gusto lang ni Jiangju na gumapang palayo sa lugar na ito. Tama si Shonlan, sa likod niya ay nagtatanong, gusto mo pa bang magpaliwanag o hindi? Binuksan ni Jiangju ang cowardly mode at nagmakaawa, ang katawan ng hamak na ito ay immortal lang. Pakiusap, maging mahinahon ka. Ang buong bangka ay napuno ng sigaw ni Jiangjes, umalangaw sa lahat ng direksyon. Nag-aalalang tanong ni Kuo, Master, ayos ka lang ba? Buhay ka pa ba? Si Jiangju, na may luha sa mukha, ay sumandal kay Kuo at nagpasalamat sa kanya. Mabuting disipulo, naghanap ng pampalakas si Master, ngunit salamat pa rin sa pagiging masunurin mo. Nagpatuloy ang bangka sa paglalayag pababa ng ilog sa Jinsha River. Bakit kalahati lang ng jade na ito ang nasa katawan ni Jiangjes? Hawak ni Shonlan ang 2 piraso ng basag na jade at pinagsama. Naisip ni Shonlan sa sarili, ano ba ang kanyang pinagmulan? Biglang may boses na, tumawag mula sa likod, Master, mukhang may mali sa langit na ito. Itinuro ni Gijun ang langit na may kakaibang phenomena. Agad na kinilala ito ni Shonlan na tribulation clouds. Naguguluhang sinabi ni Gienjun, paano nangyari ito? Maaari kayang may nang-ahas na tumawid sa pagsubok sa Jinsha River na ito, takot na hindi sapat ang lakas ng sariling pagsubok sa kidlat. Mapang-uyam ding sinabi ni Shonlan, ano ba naman ang tao? Ang mga tribulation clouds na ito, bakit sila lumilitaw sa itaas ng ating mga ulo sa ganitong paraan? Sa sandaling ito, sumilip si Jiangju at sinabing, sa totoo lang, ang mga tribulation clouds na ito ay para sa akin. Ano? Galit na tinitigan ni Shaolan si Jiangju. Kinaladkad si Jiangju ni Jianjun at itinapon sa harap ni Shaolan na nagtanong, para sa iyo. Ang iyong paglinang ay nasa 8 antas lamang at may merito ka sa iyong katawan. Bakit magkakaroon ng ganoong pagsubok sa langit? Nagsimulang magpaliwanag si Jiangju, minsan akong sumumpa na kalkulahin ang kapalaran ng 3 tao araw-araw. Kung hindi ko ito magawa, isang pagsubok sa langit ang babagsak sa akin. Kumunot ang noo ni Shanlan sa pagkaduda, gusto mo na naman akong pagtawanan. Seryosong sinabi ni Jiangju, Zunshan, pakiusap, itaas mo ang iyong ulo at tingnan. Pinipigilan ng mga tribulation clouds. Paano ako maglakas loob na magsinungaling at manloko ng tao? Mayroon pa akong 1 oras upang kumpletuhin ang gawain ngayon. Kung hindi, 1 oras mamaya, ang mga tribulation clouds ay magkakaroon ng anyo at ang pagsubok sa kidlat ay babagsak sa maliit na bangka na ito. Sa isang espasyo na puno ng nakakabighaning aura ng demonic energy, tumayo si Sean sa harap ni Jiangju at nagtanong, kaya, ano ang gusto mong gawin? Walang pag-aalinlangang sumagot si Jiangju, sa totoo lang, bukod sa akin, may 4 pa sa bangka na ito. Si Ku at Shanjun ay handang tulungan akong kumpletuhin ang gawain. Gayun din, maaari ko bang anyayahan si Shanjijun na tingnan ang isang paghula? Kumunot ang noo ni Shonlan at sinabing, wala. Pinayagan lang kitang magbasa para kay Chihongdan para hindi mo malaman ang aking mga lihim, lalo na tungkol sa aking malapit na alipin, ang Sword Maid. Sa tingin mo ba ay papayag ako? Nang marinig ito, itinagilad ni Jiangju ang kanyang ulo at kumunot ang noo kay Shanlan, kung hindi ka magtitiwala sa akin, pababain mo ako sa bangka. Ang pagkamatay sa Golden Sand River sa panahon ng pagsubok sa langit ay walang pinagkaiba. Tinalikuran ni Shonlan at sumagot, mababasa mo lang ang para sa mga buhay. Sabi ni Jiangju, basta may sulyap ng spiritual essence, gagana iyon. Nang marinig ito, itinaas ni Shonlan ang isang kamay upang tinali ang kanyang buhok at sinabing, maraming tao ang nalibing sa Golden Sand River. Hindi dapat mahirap humanap ng ilang bangkay na may nananatiling spiritual essence. Mukhang nagulat si Jiangju rito. Pagkatapos tinali ang kanyang buhok, lumingon si Shaolan kay Jiangju at sinabing, maghintay ka rito. Oh my, sige nga. Tumalon si Shanlan sa tubig at naisip ni Jiangju, tumalon ng diretso sa Golden Sand River. Itong si dalawang Shanlan ay medyo mabangis. Matapos ang mahabang sandali, nakaupo si Jiangju sa bangka kasama si Qinsha. Nagbubuntong hininga, hindi pa bumalik ang Panginoon. Sumagot si Qinsha, manahimik ka. Pagkatapos na matapos niyang magsalita, nagsimulang bumuo ng mga ripple sa ibabaw ng tubig. Sa isang iglap, lumipad si Shonlan sa langit. Nandito na naman. Lumakad si Shonlan sa bangka.
Pagkatapos ay inilatag niya ang isang hanay ng 6 na kalansay sa harap ni Janju. Malamig na sinabi ni Shonlan, ngayon, wala nang problema, di ba? Ang 6 na bangkay na ito ay dapat sapat na para makarating ka sa Demon Nation. Mula rito, ipaubaya mo na ang iba sa amin. Hindi mo na, kailangan pang sumangguni sa sinumang manghuhula. Sa sandaling matapos siyang magsalita, lumiko ang dalawa upang umalis. Ngunit sumigaw si Janjo, teka, kahit man lang, Panginoon, kailangan mo munang kalagan ako. Matapos makalag, kinabukasan, nakaupo sa bangka at nakatingin sa tumpok ng mga buto. Sinabi ni Janju, salamat sa mga bangkay na ito. Tinulungan nila akong kumpletuhin ang aking pang-araw-araw na misyon. Tunay akong nagpapasalamat sa inyong tulong, kagalang-galang na mga ninuno. Ngayon, nakaupo si Janju sa harap ng isang kalansay, hawak ang isang kamay nito at sinabing, kaya, Tang Yuzi ang pangalan mo. Biglang lumitaw ang isang serye ng mga notification mula sa system, nagtatanong kung gusto niyang gayahin ang wakas at baguhin ang kapalaran ng individual na ito. Upang magsimula muli mula sa simula ay nagkakahalaga ng 100 milyong effort points ng Tangyuzi. Nagulat si Janjo, iniisip, ang taong ito ay patay na sa loob ng halos 10,000 taon, at gayunpaman ay maaari pa ring baguhin ang kapalaran. Nagbibiro ka ba, sa 100 milyong merit points? Sabi ng system, maaaring pumili na itago ang mga lihim ng langit na may merit reward na 10,000 o harapin ang parusa na 10,000 para sa paglalantad ng mga lihim ng langit, kasama ang isa sa mga sumusunod na parusa. Nagulat si Janjo habang nagpatuloy ang system, isa ang cultivation technique ni Chang'uzi. 2 ang insights ni Kamoshi. 3 ang lihim ng Golden Sand River. Naisip ni Zhangju sa sarili, sa loob ng 2 araw na ito, tiningnan ko ang mga larawan ng 6 na lugar na ito. Lahat sila ay namatay sa malaking labanan sa pagitan ng mga tao at demonyo 10,000 taon na ang nakalipas. Unti-unting lumabas ang mga larawan ng labanan at ipinaalam sa kanya ng system na si Senador Uzi ay isang makapangyarihang 6th grade cultivator at ang kanyang sekta ay isang pangunahing manlalaro sa paglikha ng Golden Sand River. Nabuhay ng 800 taon, si Senyushi na walang magulang, asawa o anak, ang kanyang katawan ay bumagsak sa nagngangalit na kalaliman ng dagat. Nagpapasalamat sa pag-aaruga ng kanyang sekta, nagsasakripisyo para sa kinabukasan ng kanyang mga tao. Nakatingin sa kalansay, mas naisip pa ni Janjo, kung hindi dahil sa mga ninuno na nagbayad ng napakalaking halaga, kung wala ang Golden Sand River, paano mabubuhay ang lahi ng tao ng Yongchang sa gitna ng kaguluhan ng mga demonyo? Nakatingin sa tubig, nagpatuloy si Janju, bagaman hindi ganap na mababarahan ng Golden Sand River ang interaksyon sa pagitan ng dalawang lahi, maiiwasan nito ang mga mas mababang ranggo na demon clans o human clans mula sa 4th grade realm at pababa. Kung muling magliyab ang digmaan sa pagitan ng mga tao at demonyo tulad ng nangyari 10,000 taon na ang nakalipas, ang pangunahing stratehiya ay sesaklo pa rin sa mga hukbo mula sa 4th grade realm at pababa. Ang papel ng Golden Sand River sa pagpigil ng pag-access sa Grand Scheme ay medyo malinaw. Biglang napagtanto ni Janjo, tama. Ang sekta ni Tanji Yuzoshi Sr. ang pangunahing puwersa sa likod ng paglikha ng Golden Sand River. Pinipili ko ang bilang 3. Kailangan kong makita kung anong mga lihim ang hawak ng Golden Sand River na ito. Biglang nagningning ang mukha ni Janjo sa pagkamangha nang maisip niya, ano? Ang napakadelikadong Golden Sand River na ito ay may nakatagong bar isles na walang nakakaalam, na nagpapahintulot ng pagtawid sa pagitan ng mga realm ng tao at demonyo. Sa sandaling iyon, naghihintay si Jianjun sa gate. Sa likod niya ay libu-libong sundalo ang pumapasok sa kuta. Sa wakas ay naunawaan ni Janju ang sitwasyon. Gets ko na ngayon. Ang mga senior ay tiyak na nag-iwan ng paraan upang makalabas ang sangkatauhan sa oras ng kagipitan. Gayunpaman, ang halaga nito ay maaaring napakalaki sa ilan, ngunit para sa akin, halos walang silbi. Sino ang nakakaalam kung kailangan ko pa nga ito habang tumatakas araw-araw? Sanyoshi Sr., tunay akong nagpapasalamat sa iyo. Bulalas ni Janju habang inangat ang kalansay at sumasayaw na parang lalaki. Biglang tumayo sina Shanlan at Jianjun sa di kalayuan. Sabi ni Jianjun, makakarating si Master sa hangganan ng Demon Nation sa loob ng kalahating araw. Kalmadong sumagot si Shanlan, oo. Tumayo silang dalawa doon, pinagmamasdan ang sitwasyon,
dahilan upang magulat si Janju at halos malaglag ang ulo ng kalansay. Nagpanik si Janju at sumigaw, "Hoy, Senyor!" Sa likod nila, yumuko si Janjun at nagtanong, "Paano natin haharapin si Janju, Master?" Like, comment, share, and subscribe naman dyan mga ito go. Maraming salamat po.